Good morning guys! Meron tayong ride today at ang ride natin today ay isa sa mga ruta na dinaanan natin at na-vlog nung nagsisimula pa lang tayong mag-cycling vlog. Pero merong twist. Ang twist nito ay imbis na gawin natin yung same na ruta nito, makikita nyo yung vlog ko. Ang pangalan nito ay Tint Ride dahil ito ay abbreviation ng 13 Indang Naik 13 Loop. So, ang gagawin natin ngayon ay babalik rin natin. Pupunta muna tayo ng Naik and then dadaan tayo ng Naik Indang Road, then balik na ng 13 para mas challenging. Yung ruta na to ay may backstory at ang backstory nito was way back 2017 nang sinubukan namin mag-Kabyang Tunnel for the first time. Mga hindi pa kami nagbabike nun. Dalawa lang kami ng tropa ko tapos hindi kami nakarating sa Kabyang Tunnel. Natapos lang namin yung unang ahon doon sa may Ternate. Yung mahabang ahon doon. So kumain kami doon pagkatapos ng ahon. Pagbaba namin, nag-decide kami na dumaan sa ibang ruta. Parang feeling kasi namin mas mabilis kaming makakauwi kung dadaan kami sa Naik Indang Road, which is dagkamali kami. Mas incline pala yun compared sa Naik 13 Road. So, ayun. Ngayon, may experiment tayo kung bakit doon tayo dadaan. Malalaman natin mamaya. So, tara, ride na tayo. Nakalagpas na tayo ng Trece Martires Town proper. So nag-ride out tayo ng 6 AM, saktong-sakto at maliwanag na rin. Ito yung unang ahon dito sa Panaig. At ito ay within the vicinity of Trece Martires pa rin. Tayo papasok ng Kabuko, Barangay Kabuko. Ito naman ang school dito na madadaanan sa Barangay Kabuko, which is ang Manggahan Elementary School. And then susunod nating dadaanan ay ang pangalawang ahon. Medyo pakurba itong ahon dito, itong pangalawang to. Pero kayang-kaya nyo yan. Ayun, at tapos na rin natin madaanan yung dalawang ahon from 13. So we are now on the way papunta sa Naik. Ano ang kailangan nyong expect dito? Ito ay parang katulad lang ng daanan sa Conchu. Rolling terrain siya na pumapalo lang ng 2 to 3% ang gradient. So kayang-kaya. Pero kung dito kayo dadaan pa uwi, siyempre medyo mas mahirap kasi mas inclined siya pag pabalik kayo sa 13 at dito kayo dadaan. Ngayon, ang first goal natin ay ang makarating sa Jollibee, sa may rotonda sa Naik. And afterwards, doon ka na sabihin sa'yo kung saan tayo susunod na dadaan. At isa sa mga magandang katangian ng daan na to, napakaluwag ng kalsada na to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na lane siya. So technically, dahil paradahan yung mga nasa pinaka-outer lane, 4 na lane yung magagamit nyo. At kung napanood nyo yung vlog natin nung pumunta tayo sa Kabyang Tunnel, dito rin tayo dumaan nun. Bukod sa maluwag at magandang daan, mayroon din tayong view dito ng Pico de Loro at iba pang mga bundok. Nandito na tayo guys sa arko or supposed to be arko ng Naik. Pero nawala yung arko eh. Ayun no. Pero meron naman sila dito welcome back.
Naik. Yan. So dito, ganda-ganda pa rin naman yung kalsada, and last time na dumaan ako dito, parang ginagawa yung kalsada eh. Kaya magiging smooth pa rin ang ride sa pagdaan dito. Next na dapat nating expect na makikita bago natin marating yung Jollibee sa Rotonda ng Naik ay eskwelahan at saka yung The Farm Resort. Natatanaw ko na guys yung Rotonda and yung Jollibee. So yung stretch nito or distance ng 13 Naik Road ay pumapalo ng at least 10 to 12 kilometers hanggang makarating tayo dito sa Rotonda. So ang next stop natin ay yung daan papuntang Naik Indang Road. More or less mga 1 kilometer lang din yung distance na kailangan natin daanan ng makarating sa Naik Indang Road. And kailangan mas maingat dito dahil mas marami ang sasakyan. Ayan, puro tricycle, bus at saka jeep. Kaya malapit na tayo sa intersection kung saan tayo magle-left turn. Makikita naman natin dito na merong signage. Ayun, dondo ng bundok oh. Pico de Loro yata yan. Pasok tayo sa inner lane guys. Yan, dito tayo dadaan. Alright. We're finally here at binabaybay ang Naik Indang Road at maganda ang i-expect mo dito. Although first part nito, pagpasok dito sa daanan na to, medyo busy dahil maraming tricycle. Walang jeep, pero yun nga, maraming tricycle at mga private cars and motorcycles. Pero mararamdaman mo dito yung probinsya vibe talaga kasi ang lawak ng mga pananim. Masarap sa mata. Nandito na tayo sa Barangay Halang, Naik Cavite pa rin. Hindi pa tayo nagko-cross sa Indang. So naalala ko sa part na to, meron kaming dinaanan na tindahan. Ay hindi lang pala, mga tindahan pala. Parang halos lahat yata ng tindahan nun, dinaanan namin ng tropa ko para makabili kami ng may inom. Naalala ko, minom pa nga kami ng Cobra nun eh. Pero kasi tutusin, wala naman kaming training nun na kung ano man eh. Tapos bigla na lang namin naisipan na tara magbike tayo kasi yung mga kapatid niya merong bike nun eh. Dalawa yun. So hiniram ko yung isa, siniram niya rin yung isa. Napag-desisyonan namin na tara punta tayo ng Kaibiyang Tunnel. Tapos hindi naman talaga kami nagbabike.
trip lang. Nga pala guys, dito sa part na to, from the start na pinasok natin tong Naik Indang Road, patag yung daanan, and as we speak right now, wala nga siyang gradient eh. Chill na chill pa sa part na to. Siguro makakaramdam tayo ng pag-ahon kapag malapit na tayo sa Paindang, kasi yun yung medyo inclined. One thing to take note of pa is medyo masikip yung daan. Maraming mga eskwelahan sa gilid, kaya maraming tricycle and also mga e-bikes na mga kasalubong dito sa part ng Indang Naik Road. Yan. Time check, it's 7:05. So, isang oras na tayong pumapadyak. And we are currently at 20 kilometers. At ang total kilometers na nakita ko nung pinilat natin to sa Google Map, at least 49 to 50 kilometers siya in total. And it is a loop. Magandang kalsada, espalto. Dito pa rin tayo sa Palangge Central o Barangay Palangge. Mahaba pala tong Palangge na to. So kanina, baka yun yung una. Hindi ko sigurado. So dito tayo sa papasok sa 2 and 3. Nakita nyo naman. So ngayon, hindi pa naman tumataas yung gradient and consistent siyang patag. Walang ahon or whatsoever. Kaya masaya. Medyo mainit-init nga lang, although 7 AM pa lang. And clear skies. Ayan. So hindi natin kailangang i-expect ng ulan. Bonus pa yung magandang tanawin sa gilid dahil punong-puno ng palayan. Uy, biglang pumalo ng 2 to 4% gradient. Dito na yata magsisimula ang ating kalbaryo. Hello guys, dito pa rin tayo sa Palangge, Barangay 2 and 3 or Barangay Palangge, Barangay Palangge 2 and 3, yun. Nandito pa rin tayo, ang haba pala nito. And right now, nakaka-experience na tayo ng 2 to 3% na gradient. So we can treat this part ng ride natin na parang sa Concho. Pero tigil muna tayo dito, tignan natin to, merong falls dito eh. Yun o. Meron tayo makikita ditong body of water. Hindi ko lang kung nakikita ninyo. And before, nung dumaan kami dito ng tropa ko, nakita namin maraming naliligo. I think it was summer of 2017 nung dumaan kami dito. Ayan, lakad muna tayo ng konti. Punta tayo dito sa kaunahan. You know. Diba? Although, hindi mo i-expect na malinaw ang tubig, pero yan, ganyan talaga yung kulay ng tubig dito sa mga ganyang body of water dito sa Cavite. So we're currently at 27 kilometers na. And tuloy-tuloy lang natin. If it is already at 27 kilometers, more likely malapit na tayong makarating sa boundary ng Indang. Since, as I said earlier, total kilometers of this ride hanggang sa makabalik tayo sa bahay is at least 49 to 50 kilometers. So let's go.
Uy, teka, ano to? Gagi. Baka, ano to? Ayan dito, LSD Farm. Ayan, LSD Farm. Meron pala dito eh. Maganda pala bigayan dito eh. Tara, alas na tayo. Baka i-truck tayo ng PIDEA. Ayan na nga. Meron ng ahon. Kung nakikita nyo guys. Pataas na to. Ayan. Pero, sa totoo lang, hindi ganito yung parang mas malala o parang pagod na pagod ako dun sa experience namin noon. Maybe because hindi naman talaga kami nagbabike. Talagang napagtripan lang namin, parang that day naisip lang namin, tara magbike tayo, parang ganun. So in that case, malaki talaga ang ating pinagbago since nagtuloy-tuloy tayo magbike, no? Kasi yung dating mahirap, ngayon parang mahirap, ganun na lang. Pero kidding aside, I mean, may mga times talagang parang mapapansin natin na hindi tayo nag-i-improve or parang kung ano tayo noon, ganun pa rin tayo hanggang ngayon. Pero hindi lang natin napapansin yung little things or little improvements na meron na tayo. Ganun yun. Merong psychology about dyan, pero hindi ko na ikukwento. Hindi naman ako psychologist eh. Research nyo na sa Google. Pero my point is, as time goes by, meron tayong nagigain ng mga little experiences and also little knowledge about stuff or things. Pero hindi kasi natin sila napapansin na na-accumulate pala natin. And as time goes by, minsan feeling natin stagnant yung growth natin, pero malaki na pala yung pinagbago natin from before to present. If you're someone that feeling down right now at yun yung reason, wag, cheer up. Dahil somehow, di mo man napapansin, merong mga tao na nakakapansin niya na nag-improve ka na you're not the person they used to know. Ang hirap mag-motivate. Nagiging comedy. Ayan. Ang ganda dito guys, oh. Wow. Parang ang magical ng daan na to. Lamig. At ayan, 7 kilometers away tayo sa Indang, 16 kilometers tayo pa Mendez, and 22 kilometers tayo pa Tagaytay. And yes, merong mga daan papunta sa mga lugar na yan. Kung nanonood kayo ng mga vlog ko sa YouTube or if you follow me on Facebook, makikita nyo yung mga daan na yon. And also ayun. So nandito na tayo sa welcome ng Kalumpang Liehos. Ayan. Uy, Indang na pala to guys. Finally, nandito na tayo sa Indang. You know, mas gumanda yung kalsada, I would say. And hindi naman ganun kahirap yung terrain dahil nakita nyo naman, naglalaro lang ng 1 to 2%. Siguro mag-maximum ng 3 to 4% to, pero I don't think na mas tataas pa dun. Let's enjoy this. Bomba tayo. Let's go! So yung ahon na yun, medyo mahaba pero hindi naman matarek. Maximum so far is 5.5% and tolerable naman, kayang-kaya. Yun, recovery na. Sarap. Ayun, mayroon pa ulit ahon dun. Pero kayang-kaya na yan.
Ang ganda ng mga bahay dito. One thing pa na mapapansin dito is kahit na masikip yung daan, para hindi siyang maluwag kasi hindi masyadong maraming sasakyan kung makikita dito na daan. Yun nga lang, always make sure na meron kayong mga tools and patch kit na dala every time na mag-ride kayo. Kasi if ever na naman kayo dito, walang bike shop na malapit. Ngayon po. Ayan. Alright. Dito na tayo sa thank you ng Kalumpang Lehos. Ano to? Wala nakalagay kung anong lugar to. Pero lumabas na tayo sa Kalumpang Lehos and definitely Indang na to. I'm not sure about what barangay. Pero yun, malapit na tayo makauwi. And since nandito na rin tayo, hindi tayo dadaan sa Patrese. Tayo ay dadaan dun sa way ng Paconchu. Morning po. Ayan si Kuya. Ayan. Merong malunggay pandesal, oh. Sa part na to guys, rolling terrain na lang siya. Iikot kayo dito sa parte ng Cavite, sa Trece Martires. Expect na rolling terrain halos lahat ng daanan. Ngayon ko lang nakita itong The Ranch. Wow. Masarap kumain dyan, ah. The Barn Cafe. Cucina de Rancho. Ganda. Indang pa rin guys, pero di pa tayo nadating sa Indang proper. At bago tayo makarating doon, palatandaan is madadaanan natin yung municipal hall ng Indang. Ayan. So may mga bahay-bahay naman dito. Maganda nga ng mga bahay dito eh. Diba? Maganda ng mga bahay, malalaki. At saka iba na yung architecture nila. Hindi na yung mga bahay dati na laging bungalow type lang kapag probinsya. Ito, ang lalaki na oh. Ano na dito? Sibilisasyon! Sibilisasyon! Naabot na to ng sibilisasyon! Joke lang. Alright, malapit na tayo guys. Dito tayo sa dumaan para maiba naman. Dito sa papuntang Bangkod sa Kabsu. Kasi kapag diniretso mo yan, madadaan mo yung municipal hall ng Indang. And dito naman, pa-public market. Pero dito tayo dumaan sa Pabangkod. Meron kasi magandang tulay dito eh. Uy, medyo uulan na yata. Ayan. Tsaka maganda yung kalsada dito. Maganda rin yung view. Kaya dito tayo dumaan. Bango. May gubat. Yan nga lang guys. Medyo may ahon dito. Papunta sa tulay. Tsaka paglagpas sa tulay, syempre, may ahon. Ayan oh, ganda ng kalsada. Diba? Solve ka dito. Ayan na, lusong na to guys. Kuha tayo ng buwelo guys. Let's go! Woohoo! Diba? Ang ganda!
Tapos ahon tayo. Uy, lumahabang ahon ko. Ayun. Yun. Dito na tayo sa papuntang bangkod naman. Oh, sarap. Solid, no? Bali sa pagdaan dito, di na natin matadaanan yung Jollibee ng Indang, yung Municipal Hall, at yung simbahan. Dahil labas natin ito ay cabs na nasa bangkod. Diba? We are now approaching Katsu. Ayan. You should know guys na medyo makunat lang yung daan dito. Kasi maahon siya. Naglalaro ng 3 to 4% yung gradient. And hindi naman siya gaanong mapapansin kasi malamig, maraming puno. Ayan. Ahon na. 5%, 6%. Alright. Oh. Yan. Ganda dito. Sulit. Medyo nagutom ako sa pinagagawa natin Ayan. Pero makita nyo naman, daming puno. Hindi ko alam kung anong area to ng Kapsu, pero maganda. At hindi doon nagtatapos ang ahon guys. Dahil paglabas natin dito, ayan, Kapsu, paglabas natin dyan, ahahon tayo dito. Oh no. Medyo salong-salo natin yung usok ng jeep Naku, parang uulan. Ayan, ahon na naman tayo. Paakyat dito sa main road ng Indang to 13. Alright. Diretso tayo dito Let's see, daanan na natin dito. Dito tayo. Okay. So in conclusion, kapag dumaan tayo sa bangkod, pauwi sa ruta na to ay puro ahon. Ayan. Pero may mga recovery naman. Treat this as a challenge or a training. Yun no, merong ahon to no. Yung malupitang buwelo. Yan. Let's go, wala lang sana titigil sa unahan para hindi tayo mahirapan sa ahon. Yan. Yeah. Medyo mahaba. Ayan. Finally, ito na tayo sa Pa-13. So kanina, sabi ko, sa Concho tayo dadaan pagdating natin dito sa part natin ng ride. Pero considering na kumukulog na tapos grabe yung ulap, parang uulan. Dito na tayo sa Pa-13 diretso, huwag na tayong dumaan ng Concho para mas mabilis. Para sa akin kasi meron pa tayong mga ahon na dadaanan dyan. Kumiwas na muna tayo sa ahon gawa ng parang aabutan tayo ng ulan. So yun, daming bikers Sarap ng ride nila, dami nila Medyo masikip yung daan dito and some parts ay inaayos. Last time na dumaan ako dito. Kaya kailangan ng maiging pag-iingat. So, what you should expect here is that dadaanan natin ang Regina, Inocencio, yan yung mga barangay na madadaanan.
from here. At bago tayo makarating sa bahay, madadaanan naman natin ang Osorio, Honchu, hanggang sa Barangay Hugo Perez. Alright! So guys, bago tayo abutan ng ulan, I think that's it. This is the end of our vlog. Dahil makikita nyo naman to kapag dumaan kayo dito sa Cavite. Kapag pupunta kayo ng Mendez, yan, madadaanan nyo to. So guys, sana meron akong nabigay sa inyong value and also additional route kung dadaan kayo dito sa Cavite na pwede nyong daanan. Kung hindi naman kayo nagmamadali, pwede nyo kayo message para samahan ko kayo sa ride kung gusto nyo ikutin dito sa Cavite. And also, kung may naitulong at na-entertain naman kayo sa vlog ko na to, don't forget to subscribe to my YouTube channel, follow me on my page, and also on my TikTok. So, hanggang dito na lang muna, and ingat sa inyo lahat. See you on the next vlog. Bye-bye!